Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to, it's okay, so bago natin pag-usapan itong nasa ating screen, ayan po yung mga miyembro ng dating sex bomb girls. Sila po ay ang loyal at legit na Dabar Cads na sex bomb girls. So sinabi ko loyal kasi meron pong hindi loyal eh. Yung hindi loyal nandun sa kabila, nandun sa Gedli. Kaya itong mga to ay grabe po ang kanilang loyalty at lubos ang kanilang pasasalamat. Sila ay nagpahayag ng kanilang utang na loob dito sa TBJ. Alam nila sa sarili nila na kaya sila sumikat, kaya sila nakilala ay dahil sa TBJ. Hindi dun sa generic. Kasi meron na dun sa generic eh. Kaya sabi ng mga tao, nasa na yung delikadesa? Diba? Ano yan, pera-pera? Kailangan mo pala ng pera, hindi dapat sumali ka na lang sa therapy. Mabilis ang pera dyan sa therapy. So, anyway, bago natin pag-usapan yan, gusto ko lang po i-announce, kasi diba nag-post po ako sa YouTube at sa Facebook ng gagawin nating raffle. Magpaparaffle po ako ng TV Plus at ng t-shirts. Bukas po kasi ang ating kaarawan. Kaya naman bilang pasasalamat ay gusto kong magbalik. Ilang piraso lang naman na TV Plus. Saka ilang pirasong Batang Maynila to it's t-shirts. So ang gagawin po ninyo ay abangan ninyo ang ating live. Magpo-post po ako kung anong oras. Bukas ang ating live. At yun pong mga nag-comment at bumate, doon na po ako kukuha ng mga raffle entries. Susulat po namin lahat yan. Kahit napakarami, susulat namin yan. Doon na po ako pipili ng mananalo. Ngayon, if ever na ikaw ay mabunot at wala ka sa live, sorry po. Kinakailangan nandun ka sa live kapag binunot ko na yung at nabasa ko yung pangalan. Dapat nandun ka sa live. Kapag wala ka sa live, sorry po, mamimili po tayo ng mananalo na nandoon po sa live. Alright, so maliwanag po yan. So abangan nyo na lang po kung anong oras bukas. Definitely matutuloy po yan. Siguro pinakamaganda, hindi lang pa ako sigurado, pero baka gabi na po. Baka gabi na ako mag-live para mas marami po tayong maabot. Alright? At nga pala, bago ako makalimutan, doon po sa aking post sa Facebook, ito pong si Juanito Velasco Camacho Jr. Ito po ay si Boy Kulit. Si Boy Kulit po yung nanalo ng House and Lot na ngayon ay naging kakulitan na ni Bossing Vic Soto. Kasi itong si Boy Kulit, nakakatawa talaga to eh. So sabi niya, Boss Batang Maynila to, it's t-shirt lang kay Boy Kulit, sapat na. Happy na birthday pa. So yun yung comment sa atin ni Boy Kulit. Ito naman tropa na to eh. Kaya kung yun ang hiling mo, t-shirt, di matutupad ang yung hinihiling. Alright, so kontakin mo lang ako, Boy Kulit. I-message mo ako sa Batang Maynila to, it's FB page, yung merong 27,000 followers. Doon na lang tayo mag-usap. Alright? So ngayon ito, diretso na tayo dito sa ating topic. Dito po sa pag-guess ng sex bomb girls. Ito pong loyal. Hindi po yung walang delikadesa. At yung kanyang loyalty ay nag-expire. Kasi sabi naman nung isa, hinintay niya naman matagal bago siya nagdesisyon na pumunta dun sa kabila, dun sa Gedli. After 7 months daw. So after 7 months, nag-expire na yung kanyang loyalty at yung kanyang delikadesa. At yun, nangangailangan naman daw siya. So yun, doon siya nagpunta sa sa Gedli. Kaya maraming taong nagalit. Lalong-lalo na yung mga legit Dabar Cads na alam naman na ang naging malaking parte ng kasikatan ng sex bomb girls, yung kabuuan ng sex bomb girls ay etong TBJ. So siguro nakalimutan na niya yung kanilang pinagdaanan, kaya sumama siya dun sa mga nandun sa Gedli na wala namang ambag sa kanya, sa buhay niya, sa karir niya nung mga panahon na nag-uumpisa pa lang sila. So wala talaga
Nakakalungkot. Kasi ito mga kababayan, nag-guest itong apat na sex bomb girls dyan sa EAT, Bulaga, dyan sa Original Night Bulaga. At talaga naman pinasabog nila ang stage. Ang ganda raw ng opening number ng apat na ito, kasabay ng iba pang mga dancers. Talaga namang tuwan-tuwa itong mga legit Dabber Cats. At ito nga si Jopay, isa talagang legit na Dabber Cats. Hindi nakalimutang balikan yung nangyari dati at siya ay nag-post sa kanyang Instagram account. Kasi kung matatandaan natin, merong isang ito, ipopost ko yung picture. Ay, hindi po yan. Sorry po, mali yung nalagay kong picture. Ito pala yung picture nung nag-expire yung delikadesa. Nag-expire po yung loyalty. Sorry po, mali po, hindi po ito. Palitan po natin. Okay, so ito tama na to sigurado. Sorry, nagkamali ako. Napakita ko sa inyo yung walang delikadesa. So ito, mga kababayan, binalikan to ni Jopay Pagwa. Dati Jopay Pagwa, noong mga panahon na yan, jowa pa lang niya yung kanyang naging asawa. Kaya ano palang pangalan niya yan, Jopay Pagwa. Kasi ngayon Jopay Pagwa Zamora. So noong mga panahon na yan yung binalikan niya. Kasi ang litratong yan, hindi na video. Mga kababayan, ayoko na mag-post ng video ng Itbulaga. Kasi kahit tinanggal mo yung sound at medyo binago mo, nagka-copyright itong hindi ko alam kung TBJ o itong TB5. Dalawang video ko po ay kahapon ay na-block po. Hindi ko naman kinopya as in yung video. Ginawan ko lang ng reaction pero na-block po binlock nila. Well, anyway, karapatan naman nila yon kasi syempre pagmamay-ari naman nila kaya ayoko na mag-ano ng video. Ay nako, sayang yung pinaghirapan at na-block lang. Actually hindi ko naman kasi kinopya yung buong video Actually, inedit ko pa yon, binago ko para mapakita ko lang sa inyo yung nangyari pero wala po talaga Talagang kinopyright at ibinlock. Talagang tinanggal nila. Kaya meron akong dalawang video kahapon na tinanggal ng EAT. Pero okay lang yun. Walang problema sa akin yun. Kaya ito picture na lang. Wag na video. Baka naman pati picture i-copyright nyo pa. Wag naman. Ito mga kababayan, yung litratong yan, binalikan niya ni Jopay Pagwa Zamora. Ito yung sabi niya, basahin ko na yung kanyang post sa Instagram. Sabi niya, ito yung mga panahon na walang kwenta mga sagot ko sa tanong ni Ninong Joey. Ha ha ha. Pero nang dahil sa TBJ, talaga namang nakilala ako ng gusto. Umingay ang pangalan na Jopay. By the way mga kababayan, kaya walang kwenta yung mga tanong dito. Kasi dito sa litrato na to, sabi ni Joey, magtanong daw siya, siguro midwife. Magtanong daw si Jopay tungkol sa panganganak. Tas ang tanong niya masakit ba daw magbuntis? Anong kinalaman nun sa panganganak? Tapos basta marami siya mga tanong diyan na walang kwenta. Ayan, nabanggit niya na ito yung panahon na walang kwenta yung mga ginawa niya diyan, lalong-lalo na yung sagot sa mga tanong ni Joey De Leon. Pero dahil sa TBJ talaga namang nakilala ako ng gusto. Humingay ang pangalan na Jopay. Nagkaroon ng kantang Jopay by Mayonnaise. Ayan, nag-trending po yan mga kababayan. Talaga namang itong Mayonnaise humataw sa kanilang mga concert kapag kinanta na yung Jopay. Naku po, nagkakagulo na yung mga audience. At may alam ko meron pang isang banda na kinakanta rin yung Jopay. Siyempre credit to Mayonnaise naman kasi magtutropa naman yung mga yan So sumikat itong kantang Jopay. Kaya sa tingin ko nga mas sikat ito dun sa dun sa Hindi Loyal Marami nagsasabi mas sikat itong si Jopay at mas magaling kaysa dun sa sa nagmamagaling dun sa Hindi Loyal. Ayun lang naman ang tingin ko. Ewan ko lang kung gano'n din ang tingin ninyo.
So, nagkaroon ng Jopay, yung kantang Jopay by Mayonnaise, Day 17, Monday to Friday. Tapos meron pat kaliwang kanan na guesting sa GMA at mga racket sa labas. At nakapunta pa kami sa ibang bansa para mag-perform at nakapag-guest sa ibang channel. Nagkaroon ng mga commercials. Ibang klase talaga magpasikat ang TBJ. Talagang irerespetuhin ka ng mga tao at mamahalin. At syempre, salamat Ate Joy Cancio. At kinuha mo ako para maging sex bomb girl at naging house dancer ng Itbulaga. From being a dancer, ginawa mo akong singer. Kahit na medyo matigas ulo ko noon kasi ayaw ko maging singer. Pero pinush mo pa din kasi sabi mo need ng maganda. Ha ha ha. Nabudol mo ako dun ah. Lahat pala kami magaganda. Tapos ginawa mo pa akong artista. Grateful ako sa ginawa mo sa buhay ko, Ate Joy. Maraming salamat po. Sa Itbulaga na naging tahanan at pangalawang pamilya ko ng almost 20 years. Grabe no, tagal. Pero mo 20 years pala sila. Ibig sabihin, 20 years yung yung sinayang. Kumbaga, 20 years na nagsama-sama sila. Pinagpalit mo lang sa sa ganyan. Ibig sabihin, yung isa, yung hindi loyal. Kinalimutan yung 20 years na yon. Di ba? O talagang nalungkot, umiyak, nagmukmuk ako nang mabalitaan ko na nawala sa inyo ang pangalan na Itbulaga. Akala ko aalis lang kayo sa tape. Yung pala pati trademark na wala din. Masakit sa dibdib sobra, pero mabait si Lord. Kapag naging humble at marunong talaga mag-wait, ibibigay niya ang isang malaking regalo para sa inyo at sa buong Dabar Cats. Kung pag-uusapan ng utang na loob, nako, eto na. Patama na ito dito dyan sa hindi loyal. Yun nandyan sa Gedli. Kung pag-uusapan ng utang na loob, malaki ang utang na loob ko sa TBJ, Itbulaga, kay Ate Joy at sa mga sumusuporta sa akin. Dahil sa inyo, may Jopay na nakilala ng mga tao hanggang ngayon at sa uling hininga ko sa mundo. Kaya gusto kong i-congratulate ang TBJ at ang buong Dabar Cats dahil ang pangalan na Itbulaga malapit nang umuwi sa tunay niyang tahanan. I love you all and I miss you. Ayan mga kababayan, yan ang utang na loob. Hindi siya nakakalimot ng 20 years samahan. Kaya naman nanatili siyang loyal dito sa TBJ, hindi katulad ng iba dyan. At bilang closing niya sa kanyang pahayag, ito nagbigay siya ng isang verse sa Bible. Sa Matthew 18:21-22, then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sin against me? Up to 7 times? Jesus answered, I tell you not 7 times but 77 times. Ano kaya ibig sabihin nito? Sino kaya ang gusto niyang patawarin? Kasi nagtanong siya no? Bakit ito yung verse ni Jopay? Oh, how many times shall I forgive my brother or sister? Malamang sister ito. Who sins against me? Oh, 7 times lang ba? Hindi, sabi ni Jesus, 77 times. So parang sinasabi niya, yung kanyang yung kapatid niyang naligaw ng landas ay pinapatawad niya kasi, di ba? Magkakasama sila, pinasikat sila ng TBJ. Tapos yun, hindi tatanaw ng utang na loob. Grabe. Di ba? So yun lang mga kababayan, tutok-tutok lang sa Batang Maynila Toys. Sa mga susunod pang updates, ingat po tayong lahat. God bless.